Hi, mayong hapon. Buntag ka natong tanan, no? So, mapasalamaton ta sa another day nga gihatag sa to sa itong buhi nga Dios. So, ako di ay si Generous Alota from Metric Christian Fellowship Church, no? Under kanila Pastor Siloy and Pastor Marlene Legaspi. And sa karon pud nga kabuntagon, magampo muna ta mga igsoon. Mahal ng mga langit nun, makagagawam ng mga Diyos. Sigang salamat, Ginoo, sa karon na kahaponon. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy, o sa mga tigpaminaw karon Ginoong Diyos, kanong kabantagon, padayon ka magapamuhat, padayon ka magalamdag sa ilang mga igdulong Ginoo, o ikaw, o Diyos, ang magapanalipod, o magauban kanila, Ginoo. Pinaagi sa imong word, salamat kay Holy Spirit, walay sama, di kanimo, nga mo yung magtudlo, magpadayag sa matag usa ka na, magiday ka na magipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, karon po niya kabuntagon no ang sa akong Bible reading is that nanap ko sa Ezra. So balik after sa mga Chronicles nanap ko sa Ezra karon. And karon po nga kabuntagon ako pong i-share sa inyo is that nasa Ezra chapter 6 verse 22. Nagayon dire. And kept the feast of unleavened bread 7 days with joy. For the Lord had made them joyful and turned the heart of the king of Assyria unto them to strengthen their hands in the work of the house of the Lord, the God of Israel. So, muna siya itong time nga during sa, kung mabasa ito sa chapter 19, balik ko ng, chapter 6, verse 19, no? And the children of the captivity kept the Passover upon the 14th day of the first month. For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure, and killed the Passover for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves. And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves into them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the Lord God of Israel, and did eat. Ayan, ito sa verse 22. So may masabtan na to ang kaning si Ezra is that isa ka scribe, no? He knows the word of God. And though despite sa mga captivity nga napadulong sila sa mga laing nasod, no, because of the sa mga panghitabo, because nga tong wala ni forsake nila Ginoo, wala nila gisunod ang Ginoo. But si Ezra is a scribe together with Nehemiah. Kung ato masabtan na is that sunod sila ni Nehemiah about sa ilang story life, no. So nagsapon gid sila niini. So ato makit-an diri ang bulahaton nga ginabuhat ni Ezra aning siya pagkinabuhi aning during sa life nila silang captivity uban ng mga nasod ang Israel and the people of Israel after yung captivity nila. It was the time that si King Cyrus nagisugo sa Ginoo nga ipabalik na gyud ang mga buluhaton sa templo, no. They were continue to build the walls, build the temple, and build the people together with God, no. So karon pud nga kahapon nun atong masabtan diri ko unsa parang service, the service of God nga gibuhat pa diri ni Ezra, describe ni ini nung panahon. So nakoy tulo ka bukbuta nga paghisgutan ni ini when it comes to being service nga gibuhat. Nung may service is that imuhang serbisyo ba, no, kanang imong naa kay gibuhat para ana, no. So their service with God mao atong paghisgutan diri for God and just for kanang anything nga para sa Ginoo, no. Mo ato paghisgutan diri nga ang serbisyo nga para sa Ginoo. Ang pinakauna nga butang nga atong masabtan is that sa ilang diri sa serbisyo ni diri gipasabot is that ang service day kita, of course dagan makay ways nga ato ma-serve si Lord, no, in every way, di ba? Ingon pag ito sa Colossians, in everything you do it heartily as for the Lord. It's that is service when you say it's for the Lord. So wala specify kung sa manggaling ni buhat, but anything that is for the Lord is your service for the Lord. Even gani ang imong own devotional is that your service diya sa Ginoo, no. Kanimong work na diya sa Ginoo ba imuhang bulhaton para diya sa Ginoo, to go deeper with God, to more
to know God more diha, no. So kita gyapon sa atong certainty sa atong life, we have our own different services, no. Dili kailangan nagkapareho, pero nagpareho ang tumong, no. So in general, ang kanigid nga service nga at akong paghisgonan is that as a Christian, we do this kind of service not just because kitungod ang scribe lang or kaya si pastor ang mabuhat ana, ang mga leaders ang mabuhat ana, no. Everyone who is committed to God, who believes in God, no, is that who accepts God, is that naagid kailangan ani that naagid pagbuhaton ng serbisyo para sa Ginoo in all general, no. Ang pinakauna is that keep the commands. So keep, no, so i-keep nimo ang commandments diya sa Ginoo. So when you say ang keep nga word is that ato masabtan is that to remain, to maintain, to retain, madpani ka lang sa Webster, diba? Miriam is that to refrain from granting or to keep, to have control, to take hold, to be faithful. So ang ako yung gikuan diri when you say man good to keep ang the commands of God is that the commands is that imog gunitan ba wala nimo gibuy-an mo man nga nga keep bas then ihana di ay is that sa imong paggunit sa pulong sa Ginoo is that you cannot have what we don't have, di ba? So kailangan na atay pulong ni Lord para makuha nato, para makip nato ang mga butang nga para sa Ginoo. So keeping the commandments of God, the set feast and everything that is commanded by God. So sila ani nga time sa Ezra is that nagganingkamot sila nga ilahang gibuhat no nga nag-set sila og mag-feast para sa Ginoo katong mga butang nga ilang gibuhat para sa Ginoo, no. They kept the feast mo mato sa una mga panahon si Lord is that kung ato mabasa ang Levites nga book or ang Deuteronomy nga book is that dagan dito mga gahisgot ba about sa pulong sa Ginoo, about sa mga sa ilang angay buhaton para sa Ginoo. Pero ani nga time during sa dako nga span sa time nga napalayo sila dito sa time sa Jerusalem, and then after to nibalik sila is that they set feast ba ilang gipadayon ang mga feast sa unleavened bread for 7 days katong mga naa sa command sa Ginoo sa ilang time. So sila pa dito is that they went also back to do the things that reminded them of God, good, no? So kita po sa itong kinabuhi sa Kristohanon is that kailangan mo sunod ta, mo keep ta, kailangan mo kabulutan mo tipig sa mga sugo sa Ginoo sa atong kinabuhi. When you say sugo is that ang mga commands nato diyan, no? So dagan kay mga commands si Lord sa atong angay buhaton ug dili nato angay buhaton. So we need to be able to do the commandments of God sa atong kinabuhi para mabuhat nato ang mga butang nga angay nato pagabuhaton para sa atong buhi nga Dios, no. So kailangan mo keep the commands mo tuingon si Lord, di ba? Jesus is that sa John, those who love me keep my commandments. So mayon gining mo dito sa mga tao is that ang imong relasyon, imong paghigugma sa Ginoo makitaan sa imong pagserbisyo di kaniya. So when you say you service of God, you love doing things nga para sa Ginoo is that naagi kay pag-keep sa commandments sa Ginoo sim kinabuhi. And so it's so on when we say we need to keep God's commandment, we need to have the word of God in our lives. Because ang word ni Lord yan nato makita natong mga commands nga unsay gusto ipabuhat sa ato sa Ginoo, unsay ipadayag sa ato sa Ginoo na atong angay buhaton ug dili mga butang nga dili nato angay buhaton. Mo nang gusto ni Lord sa ato nga ato dapat mahibal-an or ato dapat mabuhat, no. So same gyapon na diha, we need to keep the commandments nga giset sa Ginoo sa atong kinabuhi, no. The commands magud ni Lord is that our boundaries ba para dili ta malayo, dili ta mapadulong sa mga dili maayong butang. Ningon pa si Jesus katora mga tawo nga gasunod sa mga commandments sa Ginoo, mao to yahang inahan mo to yang igsuon, no. So we as a believer of Christ, we should know how to keep the commandments of God, no. So atong tipigan ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili lang siya baliwalaon nimo kay tungod nasayod pa ta sa John 1:1 that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God, no. So ang pulong is that ang Dios alone. So ang pag-keep nimo sa commandments the same way keeping God by your side, no. So sa mga nagkuan nga daghan kay sugo ang Ginoo nga ni but
always know that the commands of God is all for the benefit of us, para sa atong ikamaayo. All things para sa ika-benefit sa ato. Mo na angay na serbisyo nga atong angay hatag sa atong buhi nga Dios, because our God is a faithful God, no? Even si Jesus, He was obedient unto the very end, no, sa iyahang pagabuhaton. So we need to keep the commandments of God, no, sa atong kinabuhi, para sa atong buhi nga Diyos. Ang ikaduha dayon, when we say service nimo para sa Ginoo, importante nga mo keep ang command, kailangan na akay pag daily reading sa Bible ni Lord in order to keep the word of God, no? Ang ikaduha dayon is that evangelism. That is your service to God, no? To tell and turn their hearts to God, and they will come to know God. Ang nakasyada is that iingon magudiri, for the Lord had made and turned the heart of King of Assyria unto them. So naay favor ba, no? So kailangan di ay ngailag yung gihisgot kung unsa gyud ang Ginoo. Mailan nimo, no, kung ang mga sila Ezra ani nga time is that they also exalted God, mingon sila nga amhay tungod sa Ginoo, ang Ginoo ang nagkuanan ni. So mailan nimo nga when you say manggod nga kailangan able ta nga most tell about the good things of God in our life. Our testimonies, the word of God, our prayer is that one way nga no, makabalo sila nga naa ang Dios, umutubag ang Dios sa iyang mga katawhan Ginoo. So it's very important when you say evangelism to tell others and let them be turned to God, no. Able ta nga musturya sa mga butang nga makipamuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kailangan musturya ta sa mga butang nga atong angay pagabuhaton para sa himaya sa atong buhi nga Dios, no. So ani pa dato nga lifetime, so dapat able tang musturya sa ilaha, mo tell ta about the goodness of God sa atong kinabuhi, no. Dagan naman kay ways karon through social media, dagan kay ways karon through kay more kanang naman ta sa atong day sa quarantine karon, no, na mga pandemic, so na mga restrictions, pero I believe dili mo nga na restrictions pero dili na siya limitations nga dili kita maka-share sa word ni Lord, no. We can still share the word of God through social media lagi, no, through or anything conversational nimo during sa work ba nimo, diya sa imong workplace or sa mga tao nga involved nimo and anyway, no, because I believe ang people karon is that through naagyud pagabuhato, no. I know nga dapat di kani nga pandemic or dili may mo nga ma-restricted gid ta, no, do na ay restrictions but that not necessarily mean nga restricted gid ta niya na, no. O naali mga dili pwede buhaton pero that will not stop us from giving God the testimonies sa mga tao nga ang ngayon ang Ginoo nining tanan, no. So even pa sa time ni Daniel, no, though na ay mga restrictions yung kinabuhi, mas grabe magito iyaha, kang ibawalan na siya magampo sa Ginoo, but wala to nakapugong sa iyaha, pero he did what was right and he focused nga ang Ginoo ra gyud ang ngay worship, ang Ginoo ra gyud ang ngay daygon, ang Ginoo lang gyud ang ngay simbahon, di ba? So sa Ginoo ra gyud always magampo. So still even gali same time grabe na kayo critical is that he choose to be with God, he choose to follow God, and he choose to to pray to God alone, gud ba? Si Lord lagi diyang ipili nga Dios sa kinabuhi. So kita gyud sa atong kinabuhi, though naani nga ni karon nga pandemic, it will not stop us from spreading the good news, from spreading who Jesus sa imong kinabuhi. Dili unta na mahimo nga balakid sa imo, but will be a stepping stone to do more for God, no. So una manggaling nga wala pa pandemic, may nagaling na maglisod pa kayo pag sangyaw, no. So dapat dili gid ay na ato na buhaton. So even karon nga may labaw na karon ko ana, no. Pero let it be a challenge sa tuwang kinabuhi. Nga kung sa una manggaling nga na ay restriction nga ay walay restriction nga to, wala gyapon ka nakakuan. So let it be a challenge for you nga karon dili siya mahimo problema sa imuha, but mahimo siya nga mahimo ka motivated nga mobuhat nga nga butang kitong ang tinuod ni Kristiano is victorious, you know. And I know nga ato ipakita nga victorious ang atong buhi nga Dios, and He knows and He saves His people, you know. So kailangan ta mo able to tell someone. Actually bitaw kung makanagi tao nga makadungog good news, diba? Kung na tao makadungog good news, lisod kina nimo nga i-keep sa imong self na sometimes dili gud, oftentimes gud imo ginang istorya sa ibang tao, you can't help but tell the people about the good news that you receive. Dapat ingana po ta ba when you accepted Christ as our Savior is that
dapat nga na punta ka to tell them about the good news of Christ, no? Kay mga igsoon, dagan kay mga tao karon gaka-depress sila kasi during nga time ng pandemic, no? Grabe ang depression, grabe ang problema financially, grabe dagan kay mga emotionally, environmentally, dili gid kay makalihok-lihok, di kay maka-social, maka-have social kanang interrelationship with others, kanang maka-bonding ba, no? So, let it be nga, kitaw na mo reach out, kitaw na mo help sa mga tao nga time. It's time nga makaila sila sa Ginoo. It's time nga ma-experience nila ang Ginoo. It's time that they will go deeper with God and they will know more sa Ginoo diya sa ilang kinabuhi, no? That God has a purpose sa ilang life and it's not that time, no? So, kita nakabalo magita na sayo sa kamatuoran. We need to tell others about the goodness of our God, no? Ang ikaduha dayon is say, ikaduha din ani is that ay katulo di ay, di ba? Keep the commandments, may service sa Ginoo. Keep the commands. Ikaduha is that evangelism. Ang katulo is that strengthen for the work. So, kailangan ta mas strengthen igsoon, no? Ang imong service sa Ginoo is that kailangan mas strengthen siya ang imong bulhaton diya sa iya. No, pinakauna is kailangan mo keep, kailangan imong evangelism, ang strengthening dayon, no? So kailangan ta naa atay buhaton nga strengthening ani para sa service nimo diya sa Ginoo. Ano? Our work of service to God must be continually strengthened by obeying. So, mo to kung gingon sa inyo mga igsoon nga, pag-keep nato sa word ni Lord is that service na nato na sa iya, ha, o ang paglig-on sa imong isig katawo, imuha ng service sa Ginoo, no? Imong service kay na so strengthening the work for the people. Kailangan makatabang ta nga kato pinakauna di ba kay evangelize ka, and ay kaduha din ay katulo dayon is that kailangan mo tabang ka mas strengthen, ma-edify ang mga katawhan sa imong buhi nga Dios, no? Let it be nga mahimo ka one of the people nga mahimo encourage, a help sa mga tao nga naa diya sa Ginoo, and not be a discourager or stumbling block, no, but be a help, no, sa mga tao nga kailangan og encouragement, kailangan dasigon, kailangan tabangan, especially sa relasyon sa Ginoo, no? Kay doesn't mean nga naa na yung mga dili na pwede diri, bawal na diri, dagan na kay bawal na ing ani buhaton, pero it doesn't mean it will stop you from having fellowship with your other believers, no? Because sayod di ko nga pag fellowship gyud is that one way to strengthen yourself in the Lord, to strengthen the people in the Lord, no? So, muna siya ato maangay pagabuhaton continually. Kung masay magi-continually sa dapat mapabadayon ba dili maundang siya. Muna ningon si Lord that not forsaking the something, diba? As a manner of some is. So, muna yung sa Hebrews 25, dili dapat nato forsake ang mga panagtikpok or mga buluhaton nga para sa Ginoo, because it will help you more sa service sa Ginoo. So, mura na siya tulong kabukbutang atong ang ibahaton is that to keep the commandments, evangelism, and to strengthen your work, your people para diya sa Ginoo, no? So I hope tanan na bless sa karon na pulong magpray ta. Father God, thank you so much Ginoong Dios sa karon na kabuntagon sa matag sa Ginoo, even pa sa mong katawhan Ginoong Dios, padayon ka magapanalipod, padayon ka magapamuhat sa mong pulong Ginoong Dios, kung sa angay na mo pagabuhaton Ginoo, continue mag-reveal ka God kung sa day amo angay para kanimo Ginoo. Salamat kay Holy Spirit, in Jesus name, amen.